1000 RPM na pang ticket. Tsaka ito 15 grams straight. Guys, may mga bago silang gamit dito. May RCV brake lever. For ano to? Honda ADV PCX pwede. Grabe guys, premium looking talaga. Ayan, at least medyo maaraw na, no? 15 minutes away na lang naman tayo sa Honda Triumph. So guys, paano nyo nalalaman na papalitin na ba tong belt? Hi guys! Another day, another vlog. So ito, kasama natin si Honda PCX 160. Andito tayo sa loob ng Robinson, Manila. Palabas na tayo. So for today's vlog, pag-usapan lang natin yung bagong nilabas na Honda ADV 160 from Indonesia. If worth it ba bumili noon? Kasi may mga nagtatanong din sa akin about doon na hintayin na lang daw ba nila yung bagong version na ilabas dito sa Pilipinas, o bumili na lang sila nung katulad nung sa ADV 160 natin. Ay, by the way guys, kaya pala gamit ko si PCX 160 kasi dadaling ko siya sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Alam nyo naman yung go-to ko pag may pinapagawa sa motor. Pupunta tayo ng Honda Triumph din para bumili ng belt. So nasa 17,000 na kasi tinakbo ni ni PCX Black. 17,736 to be exact. And last time na nagpalinis ako, pinapa-recommend na nung mekaniko na palitan na yung belt, pero hindi ko pa pinalitan kasi may tansyahan din ako sa itsura nung belt pag papalitan na siya. Pag yung crack niya dumidikit na ron sa linya sa gitna, hindi ko ma-explain sa vlog pero makikita niyo naman yon, yung crack niya pag sobrang lalim na. Kasi normal lang naman na nagkaka-crack yan. Normally pag 12,000 kayo, pinapa-inspect nyo na yan. As per manual, kailangan na-inspect. Hindi pa naman kagad i-replace. And most of the time, pag sinasabi nila na palitan nyo na raw yung belt nyo, pero ako, I don't recommend. Palitan nyo at least 20 to 24,000. Palitan ko rin yung bola ni PCX Black. From 17 grams, mag 15 grams straight tayo. Tapos papalitan natin ng 1,000 RPM para sa center spring. So yun lang. Tapos spark plug pala guys, papalit din tayo spark plug. Hindi pa ako nagpapalit ng spark plug ever. And wala pa naman ako nagiging issue sa spark plug natin. Dahil sa napapalitan ko na siya kasi feel ko ang lakas na ng gas consumption natin. So yun nga, kasi last time na binaha nung bagyong Karina, yun pa rin yung spark plug na gamit natin dito. And feel ko nabasa kasi siya that time. So magpapalit na rin tayo. So ang agenda natin, palitan yung spark plug, palitan yung belt, palitan din yung bola, tsaka yung center spring. Ilalagay ko sa Shopee yung mga pinagbibili natin. Doon ko lang din in-order yung Iridium na spark plug. Hindi to stock mas maganda daw to kasi mas tipid. Mas maganda raw yung hatak nito. Ewan ko lang sabi lang kaya so itatry natin siya. At least para kung ganun man yung maging resulta, i-share natin siya sa inyo. Tapos ano pa ba? Ayun nga, yung belt sa Honda Triumph na ako bibili. Di ko alam kasi kung meron sila Daryl sa Shotty.
Kaya dadaan ako ng Honda Triumph, which is halos katabi lang din naman. Sa mga nagtatanong po sa inyo Honda Triumph, doon ko po binili yung ating ADV 160 na napakaganda nung kasa na yun, kasi 14 days lang talaga meron ka ng ORCR tsaka plaka. Nirecommend lang sa akin yun ng kaibigan natin na bumili ng ADV 160 hanggang sa bumili rin tayo. Tapos ayun nga, sa mga gusto bumili ng makakuha agad ng ORCR, recommend ko yung Honda Triumph sa may 10th Avion. Tapos ito, andito tayo sa may TAF. Yun, pag-usapan lang natin ulit yung sa ADV 160. Reason guys, kung ako tatanungin nyo, kasi nagawan ko na siya ng before pa lang ng vlog, kasi parang alam ko na rin yung talaga yung mga i-upgrade sa kanya, which is yun at yun nga rin talaga yung i-upgrade sa kanya. Kung ano yung meron kay PCX 160 version 2, same na same. So naka TFT display na pala dun kay Honda ADV 160 version 2. And then naka road sync. Sa mga nagtatanong po, yung road sync guys, ayun yung para makukonect mo yung phone mo sa motor mo. So ang price, wala pa nire-release na official si Honda Philippines. Currently re-release, wala pa rin siyang release date. Sa mga nagtatanong po, ito para sa akin guys, hindi siya worth it para i-upgrade. Kung bibili ka ng Honda ADV 160, yes, go for it. The version 2 na kunin nyo. Pero kung naka ADV 160 version 1 ka, tapos mag-upgrade ka dahil sa TFT display at sa road sync, para sa akin guys, it's a big no. Unang-una guys, yung GPS nya na available, based sa review, hindi siya 100% pa accurate. Tapos ang liit lang niya, as in parang ipakita lang niya na kakaliwa ka na in 400 meters. So para sa akin, magano na lang kayo yung kay Chigi o kaya Ayochi, yung parang dashcam na may panel. So mas accurate pa yung ganun kaysa yung nasa TFT. Tsaka ang liit lang nun, so medyo nakaka-distract yun para sa akin. So di ko talaga recommend yun. Pero although yung TFT display, ang ganda niya kasi mas malinaw na siya pag gabi, mas visible na yung mga nakikita nyo sa screen. Pero yun pa rin talaga si ADV 160. Single channel ABS pa rin, sa harap lang, wala pa rin sa likod. Tapos kung ano yung suspension niya, yung horsepower niya, yung torque, everything is the same. So yung TFT display lang talaga. Tapos meron pa pala pinagkaiba, yung fairings niya sa harap. So ito, lalagay ko na lang yung picture niya. Ayun yung binago rin sa kanya. And then the rest is still the same. Headlight, rear lights, so yung shock niya, Showa. So parehas lang. I expected prices ko na abot tong si Honda ADV 160 nasa 175. Estimated ko to Kaya kung tatanungin nyo ako between the Yamaha, alam nyo fan ako ng Honda, pero I will go for the Yamaha Turbo. Pero kung tatanungin nyo talaga, sobrang sulit bumili ng Honda ADV 160. Gamit natin ngayon si PCX 160, kaya lagi ko na-compare yung difference nila. Yung performance na kayang ibigay ni Honda ADV 160 talagang sobrang ganda. Yung suspension niya sa harap, yung rebound niya, alam niyo yun, tuwing may lubak kayo madadaanan, sobrang iba talaga Dati sabi ko sobrang ganda na nitong kay PCX 160, pero may mas igaganda pa pala sa ibang motor, yung tulad niya kay Honda ADV 160. So sa mga wala pang motor dyan na nagbabalak bumili, naniniwala ako na pang beginner bike din si Honda ADV 160. Lalo sa lagay ng kalsada natin dito sa Pilipinas, dito sa Manila sobrang daling gamitin naman ng Honda ADV 160. So yun lang, katulad dito nasa tapat natin si Joyride, naka ADV 160. Ako sa pasahero, ang sarap din ng umaandar ka sa kalsada na alam mo may biglaan lubak, andun yung hatak, andun yung power. Tapos basta pinaka-highlight ko kay Honda ADV 160, mataas na ground clearance talaga, tsaka magandang suspension sa harap tsaka sa likod. Ito rin sana yung bala ko dati kay PCX na white, na gusto ko rin sana puting box. Ang problema ko kasi, katulad yan, yung box na nasa tapat natin, yung naka PCX din, maputi pa yung box niya, pero yung motor niya medyo naninilaw na. Sakit nung Sa mga nagtatanong po bakit pa ako hindi nagpa ceramic or nagpa PPF, kasi guys, pag puti talagang kahit may PPF pa yan, maninilaw at maninilaw yan. So ako, gusto ko na lang gawin in the future, paparepaint na lang natin si Blanca if ever manilaw man or dumami na yung gasgas niya.
Ang mahal din kasi ng PPF eh, tapos maninilaw din yung motor mo, 'di ba? Kaya tulad nung kay Miko Moto, yun, si Miko pina-follow ko yun eh. And nakikita ko naninilaw na rin yung ADV 160 niya kahit naka PPF siya. By the way, makikita nyo pala yung side mirror natin. Nagtataka kayo bakit isa na lang. Ewan ko, bigla na lang natanggal yung isa. Ewan ko nasaan na yun. So umorder ako, tapos hindi na ganito in-order ko kasi nakatatlong piraso na ata akong ganyan na natatanggal eh. So tinabad na ako, lagi na lang nawawalan eh. So sa mga nagtatanong, itong pupuntahan natin, dito rin tayo nagpalit ng ating gulong na Eurogrip. So far sa akin guys, yung Eurogrip parang okay lang naman siya. Pero mas na-amaze ako sa B-Star kasi parang same quality lang naman sila ni Eurogrip. Pero feel ko mas mahaba buhay ni Eurogrip eh. Pero sa quality parehas lang naman pag maulan, maaraw. And gusto ko rin naman yung tread pattern ni Eurogrip kasi kakaiba yung guhit-guhit niya. So malapit-lapit na rin tayo. Sana may garahe, makapag-park man lang tayo. Ito na, Honda Triumph. Dito po natin binili ating motor. May bibilin pong pyesa. May bibilin lang po. Bibilin. Saan likod? Unang kanto, kanan ka. Likod lang po ito. May pasok. May pasokan. Thank you po, salamat po So guys, hindi na raw dito ang bilihan. So sa likod. So kanan, unang kanto, kanan. Dito ata. Sa Honda parts po ba dito? Dito, okay. Okay lang po magparada rito. Hindi ko lang alam kasi dapat natalyan ni motorcycle. Dito, bro. Ay, sige, dyan na lang. Thank you. Thank you. Bila na lang kasi baka di makalabas yun nandoon. Bibili lang naman tayong parts. Wala naman siguro manghuhuli dito. So guys, 3 minutes away lang tayo sa Shopee. Nakuha na natin yung belt. Ang mahal na pala ng belt, no? Nasa 955 pesos na. Tapos pakita ko lang yung... Ay, wait lang. Pakita ko lang din sa inyo yung iba natin. Ito yung in-order ko sa Shopee. Yung 1000 RPM na pang PCX. Tsaka ito, 15 grams straight na bola to. Kasi na yung ano ko, wait lang. Kunin ko lang yung spark plug natin. So guys, ito yung spark plug na NGK. Ayan. Lagay ko yung mga link itong pinagkukuha natin para pag gusto nyo rin orderin sa Shopee. Ayan. So 1, 2, 3, 4. Apat yung ikakabit natin sa motor ngayon. Lumakas. Sige, okay lang. Kala ko titigin yung motor ko. Tatanong pala niya kalinis ako. Ano? Papalinis ako pang gilid. Guys, may mga bago silang gamit dito. May RCB brake lever. For ano to? Honda ADV PCX pwede? Aerox. Universal to. So silipin natin. Grabe, ang ganda oh. Magkano yung ganito? Ayan. Grabe guys, premium looking talaga. 7.4. Kasama na installation doon? Hindi pa? Wala pa. So magkano abutin pagkasama installation? Ang labor nito usually sa amin around 500, 600. 500, 600. Ayan. So ito guys, may bago silang brake lever ng Racing Boy. Ito ang ganda nito. Nice. Universal to, no? Pwede pang CX Aerox. Kahit anong motor nyo guys, pwede to. So 7.5 siya, tapos sa 500 yung 2,600 yung ano, labor. So yun yung price niya guys. Sa budget nyo dito, E3. E3? Ito yung mas mura? Pinakamura. Magkano itong pinakamura? Pagka pang C6 na ganyan, silver color is 3.5. 3.5 yung ganito? Ang itim yan is 2.8 yung black. Mas mura yung itim.
Actually, parang mas maganda nga itong mas mura kesa rin sa... Ito yung magkano to? Ito naman 7.4. 7.4. Mas bet ko itong mura. Pero maganda rin yung 7.4. Kasi, ito, gusto ko sa kanya. Ang cute. Kasama to. Ayan guys, pag gusto nyo ng mga racing boy kasi meron to silang mga bago supply dito. So, message nyo lang din sila sa Facebook kung may inquiries kayo sa klase ng brake lever na gusto nyo. Pero, ayun yung mga pinakita natin dito na available na sa kanila. So, collect lang kayo ng stickers sa kanila. Tapos, may discount kayo sa kanila. Sa mga, kukunin nyo sa mga gulong, kung ano man papagawa nyo na service sa kanila. Para makakuha. Sayang yung discount. Guys, paano nyo nalalaman na papalitin na ba tong belt? Kasi, itong, pag nakita nyo na tong biyak sa kabila, ayan o. Pagka yung kabilang side nakita nyo, ayan, may biyak na. Ibig sabihin palitin na yan. Normally kasi ang biyak nandito siya sa side na to. Ayan. Tapos pag nakita nyo yung kabilang dulo, yung kabilang side dito, pag pinihit nyo siyang ganyan, tapos nakita nyo may mga crack na, ayan o, palitin na yan. Ayan o, may crack na yung kabilang dulo. So dun yung sign nyo na papalitan nyo na siya. Pero pag dito nyo lang naman sa harap nakikita, wag muna. Ayan. So 17,500 na tinakbo nung belt natin. So guys, ito yung itsura nung spark plug natin ng 17,000. Sabi ni sir na mekaniko, maganda naman daw yung sunog, namumuti. So yan, try na natin yung bagong spark plug ng PCX Black natin. So ayun guys, dito na naputol yung aking audio. Sobrang hina na. So explain ko lang yung nangyari. So tinest drive ko kagad yung motor natin. And para sa akin, malakas yung hatak niya. Mga kalagitnaan around siguro pagkapiga nyo, 0.5 second na delay. Pero after nun sunod-sunod na malakas yung hatak niya. Up to 60 to 70 ganyan. Nasa kalagitnaan din yung hatak niya. Pero to be honest, wala pa akong idea kung gaano kalakas yung gas consumption nito. Kasi tinatry pa lang natin. Kaya thank you sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Sila talaga yung takbuhan natin pag may mga ganito tayong problema or papaayos sa kanila. So maraming salamat sa pagsama guys and see you on the next content.